Mga tol, babiyahe tayo ngayon. Samahan nyo ako. So, bali ang gagawin ko, magbubukas na tayo ng apps. So, bali ito yung apps mga tol. Ayan. Gagawin natin, bubuksan na natin ito. Ang oras ay 5:57 mga tol. Ayun. Sana may booking habang nagkakape. So, ito yung kape mga tol. Kape tayo. So ayun mga tol, habang nagkakape ako, may pumasok na 5:59, 5:57 tayo nag-online eh. Ayan. So ayun mga tol, 500 so ayun mga tol, 562 yung akin. So pindutin na natin to. Punta na natin. So ang hatid niya ay sa Paranaque. So hatid na natin to mga tol. 5:59 start. Bali alas 6 na rin. So yun mga tol, pupunta na natin yung pasahero. Bali 800 meters mga tol mula sa location natin papunta sa location niya. So yung mga tol, papunta pala itong NAIA Terminal 1. Bali 500 sa atin 60. So ang babayaran niya lahat ay 700 plus kasama na yung top up doon. So ang malinis sa atin doon ay 560 mahigit mga tol. So ito na mga tol, dito na tayo, arrive na natin. Tapos pick up na 35 pesos ang toll gate. So ito na nga mga tol, naihatid na natin yung pasahero. So bali ang sa akin dyan ay 562. So pag dinrop off natin yan 707 na yun mga tol. Kumbaga kasama na yung commission ni Grab dyan. Pero ang malinis sa atin yan 562 mga tol. So confirm na natin. Yun mga tol, abang-abang ulit na mga kasunod mga tol. Pulang-pula yung mapa oh. So bali natagalan tayo mga tol kasi yung pasahero ko hindi nagpadaan sa sa Skyway. Yung bali nagbiyahe kami ng 1 oras at 20 minutes mga tol. Kasi siya 20 km mahigit mga tol mula sa amin hanggang dito sa NAIA Terminal 1. So ayun mga tol, waiting tayo ng pasahero mga tol. So ito yung mga tol oh. So ayun mga tol, pulang-pula yung yung mapa. So ibig sabihin dito sa area na to back to back yung booking diyan. Pagdating doon sa pwesto ko mga tol, wala oh. Wala rito. Dito mga tol, pwede ka mag-set dito. Naka-automatic ako. Pwede ka mag-set destination diyan kung saan mo gusto. So halimbawa, pupunta ako pabalik ako sa amin sa Rizal. So pwede kong pindutin yan. Ngayon ang mga ibibigay sa akin dyan ay mga papuntang Cainta, Antipolo, Morong, Binangonan. So yun yung mga ibibigay sa akin dyan mga tol. So mga tol, waiting na muna ako ngayon. At balitaan ko kayo kung magkano nga ba kikitain ko. So ayun mga tol, 9:48 na. So, nagutom na ako, wala kasi akong almusal. So bali, pinatay ko muna yung apps kasi baka pasukan ng booking. So bali naka 1,000 pa ako mga tol. Ito, 1,039 na po ako. Mula alas 6 hanggang mag alas 10. So kain muna mga tol, break time muna. Ano ba to? So yun mga tol, tapos ko lang kumain. So bali mag-online na tayo mga tol. Online na naman, panibago. Sana pasukan ng booking. Baba ng rating ko mga tol oh. Ito yung mga pasahero na hindi mo sinunod yung gusto nila, kagaya ng magda-drive-thru o may dadaanan. So ganoon mga tol, nagre-rate sila ng mababa. So wala namang natatanggal dyan mga tol, basta wag ka lang maningil ng sobra. May pumasok lang. So papunta, magkano to? 225 mga tol. Papuntang McKinley, Western Bukutan mga tol. So punta na natin.
Nakatapos ko lang kumain eh. Bakbakan ulit. Game. So ayun mga tol, naihatid na natin yung pasahero. Kumbaga ano na rin ako mga tol. Kulang 1.5 na rin ako mga tol. Mag-alas 11 pa lang. So bali ang quota ko ngayon, dapat baka hindi ako bababa ng 3.5 o 4,000 mga tol. So ganun po lagi ang quota ko. Syempre, halimbawa sa 4,000, yung 1,000 nun, matik yun, gasolina. Tapos yung 3,000, bali 3,000 ang matitira sa akin. Bali nagtatabi ako ng 1.5 para dito sa sasakyan, panghulog at pang maintenance ng sasakyan mga tol. So meron pa akong savings na 1.5 pa na natitira. Yung 500 na yon, budget yun sa bahay. Yung 1,000 sa akin na yun. Kumbaga budget ko na talaga yun. O savings ko na yun mga tol. Na halimbawa may nagustuhan akong bagay na bilhin, hindi ko na kailangan manghingi sa asawa ko o kaya mangutang para dun sa bagay na gusto ko. Syempre meron ako na itabi na pera para dun naman sa mga luho. So hindi naman siguro masama sa mga luho mga tol, hindi naman siguro masama yan kasi nga lalo na kung ginagamit mo naman at yun naman ang nagpapasaya sa'yo. Tapos ang isa pa nun mga tol, yung savings na yan, ginagawa ko ron, halimbawa pag may nangailangan sa mga kamag-anak ko, na lalong lalo na sa nanay ko mga tol, may sakit kasi nanay ko meron ako maibigay. Ganun lang kasi mga tol, kailangan mo lang talaga na bumiyahe ng bumiyahe para meron kang savings at meron din sa sasakyan. So baka may magtanong sa inyo bakit ang laki naman ng sinisave ko para sa panghulog ng sasakyan 1.5. Yun kasi mga tol, kasama na yung maintenance. At bumabiyahe kasi ako sa isang linggo, minsan 4 na beses lang o kaya 5. Ganun lang ang biyahe ko mga tol. Kumbaga yung mga absent ko napupunan nung laki ng savings ko mga tol para sa panghulog ng sasakyan. Bali ang hulog ko kasi dito mga tol 17,069 mga tol eh. So kailangan ko mag-save ng araw-araw ng 700 mga ganun, 700 something kasi nga 28 days lang ang biyahe talaga mga tol eh. Ang biyahe ko minsan 22 lang, minsan 20 days lang sa isang buwan. So yung mga na hindi ko na ibabiyahe napupunan nung savings ko para sa panghulog ng sasakyan. Sobra-sobra pa nga minsan mga tol eh. Minsan nga naiipon ko sa isang buwan, nakaka-benching ko ako 30. Yung sobra nun, tinatabi ko rin naman sa savings. Ipinupunan ko rin yung savings mga tol. So ganun lang, ikot-ikot lang. At bale, ang ginagawa ko kasi para kumita. Yung iba kasi hindi sila kumikita eh. Kasi nga, puro sila tambay sa puno. Ako mga tol, di ganun. Tuturuan ko kayo ng diskarte. Ito yung diskarte mga tol ha. Kapag umaga, ang lagi niyong tatambayan sa mga residential. Yan, residential mga tol. Huwag kayo pupunta sa mga commercial, kagaya ng SM. Huwag kayo pupunta ng mga tol. Puntahan yung mga residential, mga condominium. Yun yung maraming booking doon. Ngayon, pagdating naman ng hapon, syempre punta na kayo doon sa mga kagaya ng SM, airport. Yan, mga tawag dito yung mga pasyalan kagaya ng Riverbank, kagaya ng mga Star City, MOA, mga ganun. Yun yung pupuntahan yung mga tol. Huwag kayo mag-i-stay dun sa area na alam niyo naman yun na matamblay. Kaya yung iba hindi kumikita eh. Yung iba sabi nila matumal daw, ganyan. Hindi ganun mga tol, diskarte lang yan. Yan. Ganun lang mga tol. Ganun lang, paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang kami rito sa Grab. At ang kaganda lang kasi dito sa Grab mga tol, wala akong amo eh. Bibiyahe lang ako kung gusto ko. Ito sasakyan naman hindi naman to boundary mga tol eh. Kumbaga to eh. Ako mismo naghuhulog na ito sa bangko. Wala akong iniisip na maghahabol ang boundary, wala. Minsan nga yung panghulog ko ng sasakyan na 17,000, 10 days ko lang kinukuha yung mga tol eh. Hindi naman sa pagmamayabang, 10 days ko lang kinukuha yan. Yung panghulog na ako ng sasakyan. Sabi nila bakit 1.5? Hindi, kung titipunin mo yung kita mo 10 days lang, may panghulog ka na ng sasakyan. Minsan sobra pa yun. So ganun na mga tol, abangan nyo mga tol kung magkano nga pakikitain ko dito sa itong biyernes kasi ngayon mga tol eh. Magkano nga pakikitain ko rito. So ayun mga tol, kita-kita sulit tayo mamaya.
So ayun mga tol, andito tayo ngayon sa Mega Mall. Ayun o. Naku, mali pa ako nang napasukan. So dito mga tol, walang booking. Bali ang booking lang dito hapon. Ayun mga pauwi. So ang gagawin ko mga tol, pupunta ako ng mga residential, mga condominium. Sa mga condo, punta tayo dun. Doon tayo tatambay. Hindi tayo pwedeng tumambay dito. Daming taxi oh. Mega Mall mga tol oh. Tara, punta tayo dun. So ayun mga tol, ikot-ikot muna tayo dito sa may Ortigas, sa may Meralco Avenue. Wala, pagtatambay tayo dun sa may Mega Mall, wala akong napapasok dun. Kasi lahat kasi ng mga tao galing iba-ibang lugar papuntang Mega Mall. So wala pa siyang pauwi. Mga bandang hapon meron na yan mga pauwi. Marami yan. Kaya halimbawa kung pauwi ka na sa lugar mo, pwede ka mag-set destination. Dadaling ka nun pauwi mga tol. Ganito kaganda sa Grab eh. Kumbaga kung saan mo gusto pumunta, dadaling ka ni Grab dun. So ayun, ikot-ikot muna tayo. Ayan mga tol, alas 3 na. So bali may pasahero kanina, idadrop off ko lang. Bali may kasunod na to mga tol na pasahero. So napasukan na ulit ako. So bali papunta ito ng Cubao. Ayan, 516 yung akin. Pero ang kabubuang babayaran niya 657. Papuntang ano? Ocampo Street. Quezon City ito mga tol eh. Manila pa. Oo, tama, Quezon City. Project 4 mga tol. Puntahan na natin. So ito na nga mga tol, alas 4 na, bali magme-merienda muna ako. May pumasok sa akin na booking, kinancel ko muna. Tapos kakain muna ako, gutom na ako eh. So bali kinita ko na mula alas 6 hanggang alas 4 ay 3,200 mga tol. So ayan. So hanggang alas 8 pa ako ng gabi mga tol. So abang-abang lang. So alam nyo mga tol, dito kasi sa Grab driver, hindi to kagaya sa sa nag-aangkas na kahit saan pwede ka mag-parking. Dito napakahirap talaga mga tol mag-parking. So hanap ka talaga ng mas magandang pwesto para makapag-park ka at makakain ka. So kailangan dito mga tol, meron kang bao na tawag dito yung biskwit. Kasi kung wala kang baon, naku po, dali ka talaga mga tol, magkakasakit ka rito, kakaroon ka ng ulcer. Wait lang, naiba yata yung punta ko ha. So ayun na nga mga tol, dito sa pag-grab napakahirap talaga maghanap ng mapwestuhan. Eh nung nagjo-joyride ako, kahit saang gilid pwede akong huminto eh. Pwede akong kumain, pwede akong tumambay. Nako po, dito sa Grab car, nako po, napakahirap talaga. Ayun, may kainan no. Dito muna ako, kain ako rito. Hindi ko alam kung saan ko ipaparada to. Nako po, wala mo paradahan. Pwede na sana dun eh. Babalik ako. Sige na, hindi na. Diretso na lang ako. Nahanap ako ng makainan mga tol eh. Wala talaga makainan dito eh. So yun mga tol, balitaan ko nga pala kayo kung sa alas 8 magkano na nga bang kikitain ko. Kain muna ako, kain muna ako, tapos magkakape. So ito na nga mga tol, alas 8 na. So ang gagawin ko ngayon mga tol, mag-uwi na ako. Bali naka 4,200 ako mga tol. So meron kasi dito si Grab na set destination mga tol. So ito kung saan ako nakatira. Taga Rizal kasi ako mga tol. Ito type ko Pililya. So ayan. So ito na nga mga tol. Nakakuha na ako ng booking. So pauwi na siguro to sa amin. So bali ano siya, tingnan natin 2.2 km mga tol yung pick up location. So Ayala, papunta siya ng Antipolo mga tol. So bali ang babayaran niya lahat mga tol, 920 to mga tol. Ayun, kasama na yung commission yan. Yung akin dyan 730 to mga tol.
So ganun lang mga tol, pauwi na ako alas 8 na. So ayun mga tol, alas 10 na ng gabi. Ayan. So naihatid natin yung pasahero mga tol. Pauwi na ako mga tol. Ang gagawin ko, magpapagasta lang ako. Full tank yan, matic lang. So bali magpapagas ako. Titingnan ko kung magkano yung magiging gastos natin sa gas. At ito yung kinita ko mga tol, final. So 4,962. So yun ang kinita ko mga tol. Labas na po commission yan mga tol ha, kay Grab. So may kita natin dito yan o, view earnings. So bali naging commission ni Grab ay 1,214 mga tol. Ayan. Tapos ang total, your net earnings, ang total ko mga tol ay 4,962. Kasama na yung tip. So ganun lang mga tol, bali naka 15 job oh. Dami-dami din oh. Ayan, naka 15 booking ako mga tol. 4,962, so bali 5,000 na rin. So yanin ko mga tol kung magkano nga ba magiging gas consumption ko mga tol. Ito ay labas na kay Grab ha. Labas na po commission niya ni Grab. Bali ang ibabawas ko na lang dyan ay yung panghulog ng sasakyan at panggasolina. So yun mga tol, pupunta muna ako ng gasolina tapos uwi na ako. Okay na ba yung sir? Okay na yan, 1347 mga tol. Gas lang mga tol, full tank na yun mga tol, ay full tank na natin. Ang naging gas natin mga tol ay nasa binayaran ko ay 1347 mga tol. Tapos ang kinita natin, ang total earnings, labas na po ang commission ni Grab dyan, ay 4,962. So 4,962 minus 1,347. So yan po yung naging kita natin mga tol. Labas na po ang commission at gas. Ngayon ima-minus pa natin 1,000 mga tol para sa panghulog ng sasakyan at tawag dito yung pang maintenance. So ang hulog kasi ng sasakyan mga tol ay nasa 17,000 mga tol ang monthly ko eh. So bali ang inaawas ko talaga mga tol 1,500. Ayan, 1,500 mga tol. So meron tayong tira na 2,000 at ima-minus ko pa dyan mga tol yung 500 kasi yung 500 na yun yung pangkain namin. So yun, meron akong pinaka savings na 1,615 mga tol. Savings yan, kumbaga tinatabi ko pang in case emergency, pag may kailangan yung mga kamag-anak ko, yung nanay ko. So yan po yung naibabangko ko na pinaka savings. So tapos bukod pa yung 1,500 mga tol na itinatabi ko kada biyahe. Ikwentahin na lang din natin para kompleto. So ang biyahe ko kasi sa isang buwan ay 20 days mga tol. 20 days o kaya 22 days. Pero 20 days na lang natin. 20 days times 1,500. So meron akong 30,000 mga tol sa loob ng 20 days. Ngayon ima-minus ko pa yung hulog na sasakyan na 17,069. So meron akong 12,000 mga tol na naitatabi. So ngayon ima-minus ko pa yung hulog na sasakyan na 17,069. So meron akong 12,000 mga tol na naitatabi. So ganun lang, maraming salamat. Thanks for watching at God bless po sa inyong lahat. Bye bye, ingat, good night.